Magsimula tayo sa shotgun. Itong shotgun, magandang klaseng baril ito. At ito lang ang authorized security. Yung shotgun, pwedeng habang nakikipagbarilan ka, ay hindi ka nauubusan ng bala. Kasi yung shotgun, habang namumutok ka, boom! Kakasahin mo ulit, bubuslogin mo ulit. Tatandaan ninyo, yung shotgun, pag hindi mo binuslog, hindi mo ginanon, hindi yan puputok. Dahil siya ay pump action shotgun. Iba yung semi-auto. So, kailangan pagkakaputok mo, pinutok mong ganon, yung kakasahin ulit para magkalaman. So, huwag mong gagayahin yung mga napapanood mo sa CQB na ginaganon-ganon yung baril kasi hindi yung pwede. Dapat dito ka nakahawak. Hindi kagaya sa M4, no? Kaya naman yung ginaganon nila ang paghawak para yung recoil hindi masyadong malakas. Kaya lang hindi nga effective dito kasi ito ay pump action shotgun. Ngayon halimbawa sa shotgun, naubusan ka ng bala, huwag mo nandito ilo-load yung yung unang load mo. Pag salpak mong gano'n, pagkasam mong gano'n, isalpak mo doon yung bala, loaded na yan. Para pagbabala, iba binabaliktad pa nilang ganan, ginaganon pa, pinapasan. Yun yung normal na reloading niya. Pag sinabing tactical reloading, di ba, naubusan kang bala, dito mo yung sasalpak. Naka-load na siya, di ba? O may load na yon. Pwede nang pumutok, umalis ka dyan. Saka ka magbabala, saka mag-regular na magbabala dito. Para anytime na may dumating na kalaban, may load to. Hindi siya walang load. No? So yun yung tinatawag na tactical reloading. So isa ding dapat na basic nating malaman sa mga nagsya-shotgun, ang shotgun mayroong mga yung safety nito ito. Pag pinindot mo doon, di mo siya makakalabit. Pero pag pinindot mo na, puputok na siya. Ngayon yung ibang mga baguhan sa shotgun, kinasa, niloadan, natatakot. Ngayon, inilalabas, ayaw malabas. Ang ginagawa, kinakalabit. Kasi hindi makasa eh. Hindi makasa pag hindi kakalabitin. Meron dong pindutan sa banda doon. Iba-ibang model. Pag itong Norinco, iba rin. Pag yung Karatay, iba din. O yan yung pinakang niya. O, pagka pinindot nyo doon, ma-release na siya. Okay, yun yung maliit na pindutan doon. Pag arm score, iba-ibang model, iba yan. So nasa tactical reloading tayo at yung paghawak. So sa paghawak ng shotgun natin, dahil ito ay may bat, foldable bat, so pwede mo siyang iganon. Yung siko natin, nakaklip yan palagi. Itong isang siko na to, hindi siya nakaganon. Hindi rin nakaganon yung kabila. Pag naglakad ka, ganon ka. Nakaklip siya. Para yung puwersa, at saka siyempre, mas maliit ka na target, hindi ka malapad, hindi ka malaking patamaan. Pag sumisilip ka rin, halimbawa, ito ay wall yan, ang ganon. Hindi ka pwedeng sisilip na, wall to. May kalaban, apat. Pag sumilip ka, kasama to. Yun yung tinatawag na quick pick. Itong paa mo na to, yan yung wall, di ba? Dadahan-dahanin mo yan. Sisilip-silipin mong ganon. Ito naman yung tinatawag na slicing dipay. Galing sa taas, pababa. Okay, clear. Dahan-dahan ka. Clear ulit. Yan. Pag quick pick naman na tinatawag, yung bilis lang. Sinilip mo lang. So, hindi pwedeng basta silipin mo gano'n, lusob ka. Nako, anim pala siya. Balik. Hindi pwede. Sa pagpapasok ka, halimbawa, ang laman nito ay 5. Papasok ka sa room, lagi ka magbabala. Kasi hindi mo alam kung ilan na nasa loob. Pagdating doon ako, 20. Ang bala ko itatatlo na. Teka. Kailangan mag-reload ka lagi bago ka pumasok sa room. So, yun yung tinatawag na, tandaan na, ang tawag doon ay quick pick. Pag silip mong gano'n, mabilis yung balik. O ngayon, dahil nasa basic pa lang tayo, footwork. Kukunin natin. Right hand. Left hand. Kasi hindi pwedeng puro right hand ka. Kung nandito ka, right hand ka. Pero kung nandito ka, hindi ka pwede mag-right hand. Ang sikip. Di ba? So, magle-left hand ka. Yun yung pangsilip mo ngayon kay Bilyasana. Kailangan sanay ka sa left hand at sa right hand.